Nito lang nakaraang Setyembre 30 nang inanunsyo ni Dr. Willie Ong na tatakbo siyang senador sa darating halalan. Anya sa kanyang post, "Mga kababayan ko, tatakbo po ako sa Senado sa Mayo 2025 eleksyon. Kahit may sakit tayong nilalabanan, naniniwala akong gagaling ako sa tulong ng Diyos at makakaserbisyo sa ating mga mahihirap. Bilang doktor, aayusin ko ang problema sa kalusugan ng bansa. Hindi po ako gagamit ng pera ng ibang tao at hindi ako hihingi ng campaign funds. Iyan ang prinsipyo ko mula pa noong 2019 at 2022. Naniniwala ako ang campaign funds ang ugat ng corruption sa bansa. Ayoko mangako ng hindi naman matutupad. Pero gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para sa inyo. God bless at mahal ko kayo." Hati naman ang publiko sa desisyon na ito ni Doc Willie. Maraming nagsasabi na baka lalo siyang ma-stress at lumala ang kanyang sakit. Mas mabuti na umano na pagtuunan muna nito ang pagpapagaling sa kanyang karamdaman. Marami na po ang nakapanood ng kanyang mga vlog at kapag malakas po ang kanyang katawan ay nagtatawid po siya ng mensahe sa publiko. Pero paano po ba natin na oopinyonan yung kanyang sinabi na tuloy po ang kanyang pagkandidato bilang senador? Umuwi na nga po dito si Dr. Lisa, ang kanyang wife, para siya ang mag-file ng kanyang COC. Romel, ikaw muna. Ano muna ang opinion mo tungkol dito? Naku na talaga siguro, yung paninindigan niya talaga hanggang sa huling kanyang di ba? Yung huling hininga niya na tinatawag na sabi niya, gusto niyang ipaglaban ang kanyang karapatan at gusto niyang maging maayos talaga ang bansang Pilipinas pagdating lalo na sa health issues, di ba? Maganda ang kanyang mga maganda ang kanyang mga layunin, maganda ang kanyang bisyon para sa ating bayan, lalo na nga po sa hanay ng mental health at saka mga sakit. Dahil alam naman po natin, isa siyang doktor at gustong-gusto po niyang makatulong sa ating mga kababayan. Ikinalulungkot nga niya, Romel, di ba? Siya nga naman merong gagastusin, maraming tumutulong sa kanya. Pero napaka-pinal nung kanyang sinabi na naaawa siya sa ating mga kababayan na namamatay na lang ng walang kalaban-laban. Pero kung ako ang tatanungin mo, kung tatakbo siya sa mundo ng politika, uli, kasi tumakbo na siya noon at sabi nga niya, iniwan siya sa laban. Kung ako, honest opinion ko, gusto ko mag-concentrate si Dr. Willie Ong sa kanyang kalusugan, sa kanyang sitwasyon. Kasi sinabi niya na mismo na ang talagang nagbigay sa kanya ng paglugso at paghina ng kanyang katawan ay ang mga bashing na inabot niya nung siya'y kumandidato bilang katambal ni Yorme Isko Moreno bilang Vice President nung nakaraang eleksyon. Kung kanya ng magiging layunin niya, natatakbo pa rin siya bilang senador, paano yon? Baka lalo pang makasama sa kanyang, di ba, sa kanyang sitwasyon. Opo, yun din ang iniisip ko, pero siguro na dumating siya sa puntong, alam mo, meron siyang gustong patunayan, di ba? Patunayan sa ating lahat at kailangan sinabi, di ba? Matapang na sinasabi niya, hindi ako tatanggap ng kahit piso kanino man para hindi ako para hindi ako mapagbintangan ng korupsyon. Mapagbintang, correct. Pangalawa, meron pa siyang sinabi 500,000 lang daw ang kanyang puhunan. Hindi raw siya hihingi kahit kanino. Hindi ako hihingi ng tulong kahit kanino. Basta ako tutuparin ko sa aking sarili yung sinabi ko na gusto kong makatulong. Kung mamatay ako ngayon, talagang ganon. Kung mabuhay ako, meron akong nagawa, sabi niya. Ngayon po, mga kapatid, aalamin po natin ang opinyon at nararamdaman ng ating mga CFMers tungkol dito kay Dr. Willie Ong. Ang una mula kay Ching Bautista Silverio. Bakit kailangan tumakbo ni Dr. Willie Ong? It's better na he takes care of himself first and prioritize ang kanyang paggaling. Stress will just aggravate his condition. Ang tanong pa niya, is he after the sympathy votes? Hindi natin maiaalis ito yung sympathy votes na tinatawag, di ba? Parang yun ang iisipin ng ating mga kababayan na may sakit na nga siya, matindi, ang sarcoma cancer na kanyang pinoproblema ngayon ay sabi nga niya, iilan lamang ang nakaliligtas sa ganitong klase ng Big C. Ngayon, kung tatakbo siya, ang iisipin ng tao,
ano to, iniisip kaya ni Dr. Willie Ong na mananalo siya dahil naaawa ang tao sa kanya. Di ba? Yun. Opo, Ganon. kaya nga diba, sinabi niya na pagbigyan nyo lang po ako. Pagbigyan nyo lang po ako. Meron siyang mga gustong patunayan talaga sa kabila ng kanyang karamdaman talaga eh. Totoo yan. Eto. Marami ito. Naku, eto na. Mag-ano tayo. Eto. Romel, magsalita ka muna at ang dami Tapos, nitong mga anuhin ko. Sinabi niya pa na lalabanan natin ang bilyon. Lalabanan natin yung mga sikat sa survey. Di ba mga ganun? Mamaya pag-uusapan natin yan kasi ang dating niya ay parang nagiging negatibo para sa marami. Katulad yung, wag nyo na ako ipagdasal. Ang ipagdasal nyo na lang mga sarili nyo. O kaya mga kapitbahay nyo. Ikinumpara tuloy siya kay Chris Aquino na si Chris napaka-appreciative. Si Chris pinasasalamatan ang lahat ng dasal na ipinadadala sa kanya at inuusal ng ating mga kababayan. Si Dr. Willie Ong yung matindi, yung kanyang galit. At wala daw siyang kinakampihan kahit sino, basta ayaw daw niya sa mga corrupt. Dahil siya na nagsabi na ang mga politiko sa Pilipinas ay corrupt. Siya nagsabi nun. Sabi ni Marichu Formacion Espiritu, para sa akin po na dapat mas i-prioritize ni Dr. Willie Ong ang kalusugan niya, lalo na nakikita naman po natin na hindi talaga maganda ang kalagayan niya. Sabi ni Marichu. Huwag na lang sanang gawing dahilan ang Panginoon na hindi kasi magandang tingnan sa totoo lang. Ayon. At sabi ni Dan Clavesillas, nako, ganun din eh. Parang ganun din ang kanya. Tsaka si Paulo Ubaldi ng Vira Catanduanes, ayaw din niya na tumakbo si Dr. Willie Ong dahil sa kanyang kalusugan. Sa akin pong sariling opinyon, mas mabuti po sana huwag na munang tumakbo si Dr. Willie Ong. Unang-una po, maaaring di kakayanin ng katawan niya ang pagod at stress sa kampanya. Lalo na ang stress from bashers, sabi ni Dan Clavesillas. At sabi rin ni Boycie Caragay, sana naman ipahinga na lang muna ni Dr. Willie Ong ang kanyang katawan. I-prioritize na lang muna niya ang kanyang health. Yun ang kanyang sinabi. Nako, ano to. At saka na independent talaga siyang tatakbo. Ayaw niya magpa-under kahit kanino. Diba? At mula naman sa isang kasamahan natin na huwag nang banggitin ang kanyang pangalan daw. Sana maging okay muna siya kasi stress ang eleksyon. Nakakatulong naman siya through online. Totoo naman yon. Marami naman siyang natutulungan, nakapagtatawid naman siya ng tulong sa ating mga kababayan sa pagitan ng kanyang vlog. Yun nga lang mga sinasabi niya tungkol sa kanyang kalagayan, sa ganda ng kondisyon ng gamutan sa Singapore, sa ganda ng pinagagawa sa kanyang proseso. Doon pa lang marami na tayong nalalaman di ba? Kaya hindi na kailangan pa siguro tumakbo ni Dr. Willie Ong. Kasi alam niyo po, Dr. Willie Ong, grabe po ang tensyon at ang stress na inaabot pagdating ng ganitong eleksyon. Kayo na rin po ang nagsabi, wala kayong ginawang kasamaan, wala kayong ginawang kasalanan kanino man, pero bakit kayo pinagkaisahang ibas? Huwag na po sanang mangyari pa yon sa inyo. Ito po, nakakaisa po ang pagsasabi ng ating mga kababayan na kung maaari, harapin nyo na lang po muna ang inyong kasalukuyang sitwasyon kesa sa magbigay pa kayo ng panahon sa mundo ng politika. Yun naman. At tama lang naman yon, di ba? Pero hindi natin maialis kay Dr. Willie Ong yung kanyang layunin na makatulong sa ating mga kababayan. Kasi siya nakakaalam kung paano. Napakaganda nung kanyang na iniisip na pagtulong. Kaya lamang, huwag na munang ipuhunan yung kanyang sarili. Kasi ngayon ay nakikipaglaban pa siya, sabi nga niya noon 50-50. Ngayon gumaganda-ganda na. Sana mag-concentrate na lang muna sa kanyang katawan. Yun lang yon. Okay? Malakas ang paniniwala niya, nakakampihan siya at gagabayan siya ng ating Diyos dahil sa kanyang magandang adhikain. Yun ang kanyang ipinaglalaban. Tako, eto pa, sabi ni Wating-Wating. Ganun din ang kanyang ang kanyang dahilan ay wag na lang daw muna kasi mas maganda na mag-concentrate na lang muna si Dr. Willie Ong sa kanyang kalusugan. Ganun yon. At sabi rin naman ni Lulu Malig, oo, lahat ay kontra. Ayaw nila talaga na tumakbo si Dr. Willie Ong kasi
nakakalungkot nga naman, di ba? Bakit Kasi may kailangan- karamdaman kasi siya eh. Pero kung wala, naku, asahan mo, Tama, support tama. pa rin lahat ng mga taong nagmamahal sa'yo, Dr. Ong. Okay. Ay, ba't kailangan idaan pa kasi sa eleksyon? Ang dami na nananalangin para sa kanya. Baka naman po sabihin ng ating mga kababayan, ipinapanalangin na nga lang siya, hindi pa pinahahalagahan, di ba?